Ito hong mga district engineers na nagiging bagman ng mga kontratista, mananagot ay niyan sa Palasyo Malacanang. Ito namang si dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III, tiniyak na okay siya matapos masibak sa pwesto. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na mananagot ang mga district engineers ng Department of Public Works and Highways na nagsisilbing bagman ng mga malalaking kontratista para makakuha ng kontrata. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maituturing na kasabwat ang isang engineer kahit sila ay bagman. Nabunyag ang modus matapos tangkaing suhulan ng isang district engineer si Batangas Representative Leandro Lubiste. Nang manawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong bayan na patuloy lamang magsumbong para sa mabunyag ang kategorian sa mga proyekto, lalo na sa flood control projects. Desidido ang gobyerno na kasuhan ang mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Pagtiyak ng Palasyo, pantay-pantay na investigahan ang mga nadiskubreng ghost flood control projects. Sa kabilang dako, inihayag din ni Yusek Castro na nanatili pa rin ang kumpiyansa ng Pangulo kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa kabila ng kontrobersiya na kinasasangkutan ng mga ahensya. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Action lang po from the Palace, yung nangyaring panunuhol po ng isang district engineer from Batangas kay Representative Leviste. Accordingly po, itong mga district engineers daw po ay ginagamit na bagman ng mga malalaking kontratista. Ano po yung reaction ng Malacanang? Kahit po naging bagman lang ang naging papel nila, kasabwat pa rin po sila. So, muli panawagan ng Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan, kung kayo may kinalaman, kung sino man ang maaaring dapat na makasuhan, isumbong lamang po sa Pangulo. Wala umanong sama ng loob si General Nicolas Torre matapos sibakin bilang PNP o Philippine National Police Chief. Sa panayam kay Torre, sinabi nito na nanatili ang kanyang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at wala siyang pinagsisisihan. Inamin ng dating hepe ng PNP na tanggap niya talagang munang permanente sa pwesto. Ayaw din munang sagutin ni Torre kung tatanggapin niya ang anumang posisyon sa gobyerno at makabubuting hintayin na lamang ang opisyal na announcement kung may iaalok ito sa kanya. Pakinggan natin ang pahayag ni dating PNP Chief General Nicolas Torre. Sa akin na, salamat lang sa kanila. Pero, I really appreciate the gesture. I really appreciate the support and the love. But, okay mag-alala. Ako'y okay. Makakita ko ng rambol dyan. Makikita niyo ako siguradong manghuhuli ng nagrarambol dyan sa kalsada. May makita kong may madaanan akong rambol sa kalsada, maniwala kayo. May huhulihin tayo dyan. At I'm still duty bound to keep the peace. Yun nga sabi ko, let's wait first for the official statement or announcement regarding that matter. I'm still in the government. I'm still serving government. Right? Kasi hindi privilege ako. Ano man yun, kami ng dalawa. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi pa rin daw bitter si Torre at sa katunayan, handa siyang magbigay ng payo kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates na tinawag niyang isang very good police officer. Bukod dito, in good terms din umano sila ni DILG Secretary John Vic Remulla. Inihayag ni Torre na dumalaw siya sa Kamara upang personal na batiin at dalhan ng cake si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima para sa kanyang kaarawan. Muli, pakinggan natin ang pahayag ni General Nicolas Torre. This is not the first time that this happened in my career. Okay? And it happened. Time and again, pabalik-balik yan. And, I just came back, bounced back, and do something again. Be credited for it. Reading myself. Ganun lang. Lahat naman tayo may mga what ifs sa buhay. Pero I am not very sure if this is one of them. Mayroon ganun. Pero things na talagang major regrets or major things that I really think of reconsidering if given a chance to do this. So ano loob. And I'm a good soldier. Kung may order, Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Sa radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.